Hi everyone! Good morning, I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Kaya ba niyang manalo kung sino to? At ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang MGI All-Stars tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay talagang gusto nang malaman yung result mamaya. Alam ko lahat kayo excited para sa magiging finals night ng MGI All-Stars at lahat tayo ay nag-aabang kung ang ating Gasini Ganados nga ba ang kauna-unahang mananalo ng MGI All-Stars. Pero ang tanong, kaya nga ba talaga manalo ni Gasini Ganados? Ayun. So, sa totoo lang, wala akong hawak, wala akong kumbaga parang nasabihin ko lang sa inyo ngayon yung eksaktong na obserbahan ko dito. So, itong mga nakaraang araw, medyo para tayong roller coaster sa sistema dito sa MGI All-Stars. Hindi dahil sa may mga kumbaga parang ang hirap nung laban, di ba? Kumbaga, una ina-expect natin ay si Gasini na yan. Kasi syempre, parang kayang-kaya talaga ni Gasini. To be honest, kung tatanungin ninyo ako, Mama Sam, kaya nga ba ni Gasini? Oo naman, kaya ni Gasini dahil nakita naman natin yung kalibre. Walang mali sa ipinakita ni Gasini sa laban niya dito sa MGI All-Stars. Kumbaga, parang napaka-smooth. Pero ang interesting dito, siya kaya ang makapag-uwi ng corona sa kabila ng mga nakita natin pangyayari dito sa preliminary ng MGI All-Stars, di ba? So, una, syempre, nandoon na evening gown, labanan ng evening gown ng mga candidates. Talagang masasabi ko, okay lang naman yung ipinakitang laban dito ni Gasini Ganados, to be honest. Yung iba, sabing ganun, hindi kasi maganda yung gown, kulang sa pasabog, pero para sa akin, tama lang. Kumbaga, well prepared. Actually, para nga sa isang preliminary gown, bongga na yung ipinakita ni Gasini Ganados noong gabing yon. Kaya lang, syempre, hindi din natin may iwasan na may umangat talaga sa kanya because this is a competition. Sa preliminary gown, di ba nag-number 6 siya? Isa siya sa mga pang-anim. Paano naman kasi? Magaganda din naman talaga yung gown ng iba at parang pang-finals na nila, di ba? Pero si Gasini, sumabay din sa kanila. Pangalawa, yung choices kasi ng judges, medyo sabihin na natin, okay, opinion nila na alam mo yon na parang ito ang ibigay na score dahil ito yung nakita namin. So, ayun, kumbaga parang para sa akin, naging fair naman sila doon sa gown pagdating sa pag-i-score. Kasi, kumbaga parang hindi naman nawala sa eksena, nag-number 6 naman, but nandoon ako sa part na may finals pa naman, saka marami pang category. And then, plus, kung pupunta naman tayo dito sa face off, di ba, ng bare face challenge nila, dito medyo parang talaga, medyo nanghinayang ako. Kasi, bakit ganun lang yung ibinigay na score kay Gasini? Bakit hindi ba sila nagagandahan kay Gasini? Pero, isa to sa mga parang challenge sa atin na parang kung iisipin mo, ang hirap kasi dito natin nakita yung mga hurado, meron silang kinikilingan. But, nandoon ako sa part na sige lang, laban lang. Then, swimsuit round, dito talaga umangat si Gasini ng pangatlo. Kumbaga parang ang ganda ng performance, ang ganda ng pinakita. And then, happy ako sa resulta. Kahit hindi siya ang nag-number 1, so masasabi ko naman na kaya naman pala talaga ni Gasini na ilaban ang Pilipinas. So, overall, ng competition, number 8 si Gasini Ganados, di ba? Number 8 ba? Nasa 8 spot tayo. Kasama na yung bare face. Actually, yun yung nagpabaksak sa kanya
kung bakit siya napunta sa 8. Pero kung iisipin mo, it's a preliminary competition. Don't worry. Kasi, una, pasok siya sa top 16 o top 16 ba? So dahil sa performance na pinakita niya, hindi siya ang nag-number 1. Ang lead ay si Colombia, si Vanessa, number 2 ay si Faith. And then punta tayo doon sa mangyayari mamaya. Kaya bang manalo ni Gassini Ganados dito sa kompetisyon ng MGI All-Stars? Ang sagot ko dyan, ang malinaw na sagot ko dyan, oo, kayang manalo ni Gassini at kayang pwedeng siya ang makapag-uwi ng corona ng MGI All-Stars ngayong gabi. Kaya yan. Bakit? Ba't ko nasasabi? Kasi nakita naman natin yung performance ni Gassini noong preliminary competition. Doon pa lang sa preliminary competition, talagang siya talaga ang umangat sa lahat ng pambato natin. Sa 5 pambato natin, either na malalakas naman talaga yung mga kasama niya na from the Philippines, pero siya talaga yung masasabi natin na dapat natin tutukan, dapat natin talagang itodo ang suporta, dapat nating ibigay ang dapat nating tulong. Kasi siya talaga yung makakarating, possible na makarating sa dulo. For now, top 8, it's good place para sa preliminary competition. At huwag kayong mawala ng pag-asa kasi yung iba sinasabi nila, baka hanggang top 5 lang yan. To be honest, yes. Sure ako. Di ba from the beginning naman, sinasabi ko naman sa inyo, si Gassini, I think top 5. Tapos tignan natin kung sino yung matinding kalaban. Di ba? Pero hindi ako nawawala ng pag-asa kay Gassini dahil sa nakita kong performance ni Gassini during preliminary competition, talagang masasabi ko may laban ang Gassini Ganados dito sa MGI All-Stars para sa corona. Ang kailangan lang gawin ni Gassini Ganados, syempre mag-focus. Kasi nakita na natin malalakas ang mga kalaban. Nakita na natin kung paano gumalaw ang mga kalaban. Ang isa sa mga naiisip ko kasi, ang problema kasi dito, madali nilang mababa si Gassini Ganados. Actually, ayun kasi yung problema eh. Ang kalaban natin dito, yung hurado mismo. Yes! Yung hurado, hindi yung dahil mahina si Gassini, hindi yun eh. Yung hurado. Dahil sa mga hurado, napakadali nilang pindutin ang pwede nilang ibigay kay Gassini. Kumbaga parang, kasi si Gassini Ganados kasi nasa first eh. Nasa first, tawag dito? First batch. So ngayon, ang dali lang nila na parang pindutin na parang, ganito ang score na ibibigay natin kay Gassini. So, from the beginning, nakita na kagad nila yung performance, yung pasabog ni Gassini. So, ang dapat na mangyari dito, mamaya, sa totoo lang, kung ganito ang mangyayari, halimbawa, mahuhuli si Gassini tawagin sa final round. Tapos, uunahin tawagin, hindi sila alphabetical order. Uunahin tawagin kung sino ang first na tinawag para maging fair sa mga candidates. Kasi kung mauuna si Gassini na lalabas sa kompetisyon, kumbaga yung mga hurado, ang bilis na nilang bigyan ng score si Gassini. And then, magre-reserve yung mga huradong nakaupo na to doon sa ibang kandidata na gusto pa nilang makita at once na ma-amaze sila na lumabas yung kandidata na gusto nila, mabibigyan nila ng mas mataas pa na score dahil alam nila na nire-reserve nila yung score para sa kandidata nila. Kumbaga doon nila ito todo. Kaya ako, sa totoo lang, ayan, katulad niya ni Avina, di ba? Hindi siya nagbigay ng perfect score kay Gassini dahil alam niya na dapat manalo ay si Gana dahil si Gana ang kanyang pambato dito. Tapos, si Osmel, syempre, iingatan niya si Colombia, iingatan niya yung mga Latinas, yun naman talaga yung nakikita natin. And then, sana si Jojo Bragais ay marunong din maglaro. Di ba? So, yun. Anyway, ako, para sa akin, sabi ng gano'n ni Michelle D. doon sa interview,
it's a choice ng judges at hindi natin pwedeng diktahan na dapat ganito ang gawin mo, dapat ganito ang gawin mo kasi lahat tayo may kanya-kanya tayong gusto. At bilang orado, sila ang nakaupo dyan, so sila ang mamimili kung sino ang gusto nila, kung sino yung ipapanalo nila, kung sino ang sa tingin nila na dapat na manalo. Pero ako, hindi ko naman ini-invalid yung mga hurado ha. Kumbaga ako, para sa akin, it's okay. Sabi nga ni Michelle D, doon ka sa focus mo. Bilang kandidata, doon ka sa focus mo. So ano ang kailangan gawin ni Gassini? Ang kailangan gawin ni Gassini ay ma-convince niya yung mga sinasabi ninyong mga hurado na parang feeling natin ay nagpapabaksak. Like example, Lupita Jones. Like example, Osmel o Omar, di ba, na parang ang feeling ninyo mababa silang magbigay dito sa ano, di ba, sa kandidata natin ng score, di ba? At parang feeling natin na pinoprotektahan nga nila yung mga gusto nilang manalo. Pero ako kasi, I think kailangan talaga na ma-convince mag-convince ni Gassini yung mga ano na to, yung mga nakaupo na ano, kumbaga parang ayun yung trabaho ni Gassini ngayon. Aha. So, hindi natin dapat isisi dito sa mga hurado kasi choices nila yun eh. At karapatan nila yun kung binigyan kanila ng 8. Pero nandoon ako sa part na dapat i-level up pa ni Gassini ang kanyang magiging laban. So, mananalo si Gassini Ganados kung magfo-focus siya doon sa swimsuit. Maganda yung preliminary niya na ginawa noong swimsuit, pero dapat meron pa siyang extra na more para ma-perfect niya yung mga score. Di ba? Para makuha niya yung perfect score. So, dapat may extra more siya. And then, plus evening gown. Kailangan talaga pasabog ang kanyang evening gown mamaya. Kumbaga parang lumabas talaga yung beauty, lumabas yung confident, at lumabas yung pagiging star. Di ba? So, yon. So, ayun yung mga dapat nating abangan kay Gassini. And I think once na makapasok si Gassini sa top 5, I think magpe-penetrate to sa Q&A. And then, ayun, so sana ma-convince niya yung mga hurado na siya ang dapat manalo ng MGI All-Stars this year. So, it's a good fight for Gassini. Pero tayo, may papel din tayo para sa sa laban ni Gassini Ganados kung gusto talaga nating manalo. Huwag na kayo masyadong bumoto doon sa mga ngayon kasi for sure naman pasok siya sa top 18. I-reserve ninyo yan mamaya. Itodo ninyo doon mismo sa competition. So, paano ba kayo boboto? Please, pumunta po kayo doon sa MGI or Miss Grand International page. Ando doon yung instruction nila. So, hindi ko kasi masabi dito kasi parang dapat pagkatapos ninyong panoorin to, pumunta kayo doon. Hanapin ninyo, magsikap din kayo na alam mo yun, alamin kung paano. Ang alam ko, may barcode kasi. So, ayun, i-click ninyo, i-scan ninyo, then vote. Ganun lang kasimple. May barcode kasi siya. And then, makikita na nilalabas doon yung mga kandidata. And then, bumote kayo. May bayad ba to? I think yes, may bayad. So, please, 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 tulungan natin si Gassini sa laban niya dito sa MGI All-Stars. And huwag kayong maumasa sa performance lang dahil 70% lang po sa hurado yung score and then 30% po doon sa voting. So, ang gawin ninyo ay bumoto mamaya during the competition. So, alamin niyo yung mechanic. So, alam ko, parang habang yata nagsushow, ganon. So, please, boto natin at tulungan natin si Gassini kasi si Gassini lumalaban. Ang maganda kay Gassini, lumalaban siya at may ibubuga. So, tapos na yung preliminary. I think safe na safe si Gassini for the top 18 and then wag nyo nang isipin yung mga tulad ng, kasi ang baba magbigay ni Osmel, ang baba magbigay ni Lupita.
magtiwala tayo kay Gasini Granados na wala tayong iniisip na nandiyan dyan si Osmel, nandiyan dyan si Lupita. Hindi naman nila kasalanan eh. Kumbaga parang dead man na. Oho, tapos na yan. Oho, kumbaga dito na tayo mag-focus sa coronation mamaya. Ibigay na lang natin kung ano ang support na kailangan ni Gasini at higit sa lahat, syempre, ipagdasal. And I hope na may mga ilang Pilipina pa na makapasok mamaya sa top 18. I hope dahil nalulungkot ako para sa kanila. Pero nandoon na tayo na this is it na guys eh. So, itodo natin yung suporta kay Gasini. Kasi sa totoo lang, aminin na natin, isa lang naman ang talagang makakarating sa dulo ng kompetisyon. And that is Gasini Granados. Sa totoo lang, si Gasini pa rin yung makakarating sa dulo ng kompetisyon para ilaban ang bansa natin dito sa entablado ng MGI All-Stars. Pero sana, gawin din natin yung part natin na suportahan siya. And then, plus, ayun, ipag-pray. Siyempre, prayer is the best. At naniniwala ako na sobrang galing talaga ng isang Gasini Granados para sa competition na to. So, hindi ko alam kung gaano kabongga yung gown niya. Hindi ko alam kung anong performance na ibibigay niya. But, yung tiwala, ayun yung ibigay natin kay Gasini. At higit sa lahat, yung tiwala sa itaas na i-guide niya si Gasini para sa laban niya dito sa MGI All-Stars ngayong gabi. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Ikaw ba? Naniniwala ka ba na mananalo si Gasini mamaya dito sa MGI All-Stars? Dahil ako, yes, naniniwala ako. So, yan. So, laban lang at tiwala. So, let's see mamaya, di ba? So, yon. So, guys, maraming salamat po sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.